Assalamualaikum everyone, magandang araw mula dito sa Pakistan. Mainit ngayon ang pangyayari between Pakistan and India at talaga namang pinag-uusapan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga social media groups ng mga Filipino dito sa Pakistan ay nagdadasal at humihiling ng kapayapaan para sa dalawang bansa. Pero may mga napapanood ako ng mga ilang Filipina na vlogger na nakatira sa India ang gumagawa rin ng content regarding sa war na ito at most of their content ay lahat kung iintindihin mo ay nagpapahiwatig ng against or negativity sa Pakistan. Well, hindi ko rin naman sila masisisi, hindi dahil totoo or guilty ang Pakistan, kundi nakatira sila sa India, nakapag-asawa sila ng Indians, kaya full sure ang side nila ay ang India. Pero kikwento ko lang, noong March 11, 2025, dito sa Pakistan, the BLA or Baluch Liberation Army ay hinayjack nila ang Jafar Express, a train from Quetta, Baluchistan to Peshawar, na may lulan na pasaherong mahigit 400. Madami silang pinatay, kabilang ng mga bata. Meron pa yung 3 bata na pinatay sa mismong harap ng nanay nila. May mga maswerteng nakaligtas din dahil ang ginawa ng iba ay nagpanggap silang mga patay na. Rumesponde ngayon ang Pakistan Armies at napatay nila ang ibang mga miyembro at ang iba naman ay nadakip nila. Ayon sa Pakistan government and their intelligence, sinasabi nila na ang mga BLA ay isang teroristang grupo na funded by India. Hindi lang iisang beses kundi napakaraming engkwentro na between Pakistan armies and also the BLA. Yung mga grupo ng terorista na ito, madami na silang ginawang karahasan, patayan, bombahan dito sa bansang Pakistan. Pero ganun pa man ay walang ginawang hakbang or klaseng paghihigante ang Pakistan against India. Ano nga ba ang simula na naman ng hidwaan ng Pakistan and India? Noong nakaraang buwan, April 2022, ay may isang pangyayari sa may Pahalgam, isang state or area ng Jammu and Kashmir, India, at mga Hindus na turista ang naging biktima. Ngayon, dineclare ngayon ng Indian government na ito ay isang terrorist attack from Pakistan, which is dinanay naman ngayon ng Pakistan. Ang sagot nila, ito ay isang false accusation, kailangan yung mag-conduct ng investigation at magpakita ng clear evidence na yun ay talagang kagagawa ng Pakistan. Pero walang investigation, walang malinaw na ebidensya. Pero ano ang ginawa ng India? Sinuspende nila yung Indus Water Treaty. Ito ay isang water distribution between Pakistan and India at ang kasunduan na ito ay nilagdaan noong 1960 ng parehong bansa and also with other countries, kaya naman globally ay involved sa kasunduan na ito. Gusto ng India na pahintuin ang pagdaloy ng mga ilog na ito papunta sa Pakistan. At noong May 7, ang unang pag-atake, nagsimula ang India. Nagpadala sila ng mga airjets with missiles sa iba't ibang location dito sa Pakistan, kabilang ng Azad Kashmir, at tinawag nila itong Sindor Operation. Sabi nila, even in their news channels, na tinarget lang daw nila ang mga teroristang kampo dito sa Pakistan. Wala daw nadamay na mga inosenteng tao, which is kasinungalingan. Dahil ang tinarget nila ay mga bahay, mga lugar ng mga ordinaryong tao, meron pang mosque na pinasabugan nila, at may mga nasawi, kabilang doon ay mga bata. At hindi totoo na ito ay mga lugar ng terorista. Hindi pa dyan nagtatapos dahil nagpadala pa ng madaming drones ang India dito sa Pakistan. Ang ginawa ng Pakistan ngayon ay dahil ang mga drones na ito ay the same technology from Israel, they are made with fibers, so hinintay nila na makarating ang mga drones na ito sa teritoryo ng Pakistan. They were in higher altitude, so nung nakarating na sila sa may city, close ngayon ng Pakistan ang mga satellites, mga internet connections. Kaya nung ma-disconnect, hindi ngayon makapag-send ng information ng mga drones to India, at nung pababa na sila, ito naman yung time na para magkaroon ng firing, mga gunshots from Pakistan armies, at kahit yung mga simpleng mga local na Pakistani din ay tumulong sa mga armies para sa ganun ay masira ang mga drones na ito. Sa line of borders naman ay may bakbakan na nangyayari between Pakistan and Indian armies. May isang checkpost ng India kung saan nag-raise na sila ng watawat, ng puting watawat, na ang ibig sabihin nun ay sumusurrender na sila. And still for last 2 days ay patuloy pa rin sa pagpapadala ng mga drones ang mga India dito sa Pakistan, at may mga ilang lugar na napinsala, may mga buhay na naman na nasawi. Pero as a whole naman ay naprotektahan ng Pakistan Army
armies ang bansa at hindi naman ganun katulad ng inaasahan ng India ang naging resulta. Ang lagay nitong mga nakaraang araw ay ang India ang umaatake at defensive lamang ang Pakistan. Meron ding mga balita sa kanilang Indian channels na nagpadala din daw ang Pakistan ng mga drones sa India at madami daw mga napinsala doon, which is not true dahil sabi nga ng Pakistan government and the Pakistan armies ay hindi sila magsasayang ng kahit isang bala lamang. So, what more pa na hindi sila mas lalong gagastos sa mga drones. At ngayong araw, May 10, ay bumawi, gumawa ng hakbang. Ang Pakistan, nag-strike sila against India. Nagpadala sila ng mga air jets at inatake nila ang mga mga missiles and military camp bases sa India. At lahat ng mga air jets at mga piloto ay ligtas na nakabalik dito sa Pakistan. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, pero talagang nagdadasal, patuloy yung panalangin at umaasa talaga na matigil na ang mga kaguluhan na ito between Pakistan and India. At kung may mga narinig kayo na balita, lalo na from Indian channel na inatake daw nila ang Abbottabad City. पाकिस्तान के एबटाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है, यानी कि अब कोई कोना पाकिस्तान का सर बचता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि अंदर तक इंक्लूजन भारत कर चुका है. Hindi po yan totoo. Wala pong naganap na pag-atake ng mga drones or mga kahit ano air jets from India dito sa Abbottabad City. Safe po kami dito, alhamdulillah. So yun lang muna, hanggang sa muli, Allah Hafiz.